Okay, buksan po natin ang Biblia, Mateo chapter 10, verse 1. Mateo chapter 10, verse 1 hanggang 4. Unang aklat ng Bagong Tipan, Mateo chapter 10, verse 1 hanggang 4. Nakita po ninyo? Okay. Babasahin ko po. Pagkatapos sa itinawag ni Jesus ang kanyang 12 alagad at kanyang binigyan sila ng kapangyarihan sa masasamang espiritu upang kanilang mapalayas sila at pagalingin nila ang bawat sakit at karamdaman. Ang mga pangalan ng 12 apostol ay ito. Ang una ay si Simon na tinatawag na Pedro. Si Andreas na kanyang kapatid, si Santiago na anak ni Zebedeo, at si Juan na kanyang kapatid, si Felipe at si Bartolome, si Tomas at si Mateo na maniningin ng buwis, si Santiago na anak ni Alfeo at si Tadeo, verse 4, si Simon na Cananeo at si Judas Iscariote na nakanulo sa kanya. Verse 1, pasahin po natin ng sabay-sabay. 3, 2, 1. Pagkatapos ay tinawag ni Jesus ang kanyang 12 alagad. Ang kanyang binigyan sila ng kapangyarihan sa masasamang espiritu upang kanilang mapalayas sila at palingin nila ang bawat sakit at karamdaman. Good morning po ulit, mga kapatid. Nakita ko yung lista ng sermon ko. So, pumunta po ako sa ibang-ibang church. Noong November 2023, pumisita po ako dito po sa Ortigas Church. And then, nakaroon tayo ng fellowship sa pamagitan ng Lord's Day Sermon. And uli po, puntahan ko kayo para sa Lord's Day Sermon. Kaya nagpapasalamat ako sa inyong lahat, lalo na po sa Diyos. Sa katunayan, narinig ko na nagplano po kayo na the construction, di ba? So, mula kay Pastor Choi, narinig ko at nananalangin ako dahil alam ko na mahirap yung construction at saka lalo na po dito po sa Ortigas, yung halaga ng lote. Uy, talagang mahal. Yes po. And then, the price ng materials ay talagang mataas. Naging mataas po. Kaya nga, kinakailangan po natin yung tulong ng Diyos. Opo, tapat tayong magsakripisyo. Paki po hindi. Diba? Kaya nang alam natin, walang sakripisyo. Doon po, walang gawa ng Diyos. Kaya nga, una sa lahat po, kailangan po nating ipag-pray, di ba? Ipag-pray po, prayer. And then, magsakripisyo. Ito ay talagang importanteng bagay para sa gawain ng Panginoon. Okay? And then, sa umagang ito, matutunan natin ito pinakamahalagang bagay. Sa katunayan, verse 1 ay main verse. Papasahin ko po ulit. Pagkatapos ay tinawag ni Jesus ang kanyang 12 alagad at kanyang binigyan sila ng kapangyarihan sa masasamang espiritu. Habang nagpabasa tayo ng Biblia, kailangan po nating mag-focus
verb. Verb po. So, sa English, do, di ba? And eat. Go. Parang ganun po, di ba? Ito ay talagang importante. Dahil, karanasan po, ang mga verb ay utos ni Hesus Kristo. Sa pamagitan ng mga verb, malalaman natin anong dapat kong gawin, di ba? Do, parang mag-evangelize. Eat, kumain kayo ng pagkain ng Espiritu. And go to pumunta kayo sa mga naliligaw na kaluluwa. Parang ganun po. So, ang mga verb ay tumutukoy sa utos ni Hesus Kristo. Sa verse 1, meron po mga verb. Tinawag ni Jesus, di ba? Tinawag ni Jesus. Para saan po? At kanyang binigyan, di ba? So, tinawag at binigyan, ito ay importanteng verb. Tinawag ni Jesus ang kanyang 12. Tinawag po, tinawag. Bakit po tinawag ni Jesus ang 12 alagad? Upang binigyan ng kapangyarihan ang mga alaga. Ito po ay title ng sermon na ito. Title ng sermon na ito. Tinawag ni Jesus ang kanyang 12 alagad at kanyang binigyan sila ng kapangyarihan. Sa katunayan, tinawag ni Jesus, ibig sabihin po, ibinigay niya sa kanila ang utos. Sa katunayan, Mateo chapter 10, ito po ay mensahe para sa ebanghelista. Sino po? Evangelist. Sino po? Pastor Choi and then evangelist lamang? Hindi po. Lahat ng Kristiyano ay evangelist. So kung paano mag-evangelize kayo? Anong dapat mong gawin? Anong dapat mong sabihin? Sinabi ni Jesus sa kanila. So sa chapter 1. Kaya nga po, tinawag ni Jesus, ibig sabihin po, iniligtas niya tayo upang binigyan niya tayo ng kapangyarihan. Kaya nga po, para sa Kristiyanong pamumuhay, para sa ebanghelismo, upang magpagtagumpayan ang lahat ng pagsubok, tukso, kahirapan. Ano ang kinakailangan po natin? Ito po, kapangyarihan ng Panginoon. Tama po ito? Opo. Isinugo ni Hesus Kristo tayo upang mag-ebanghelyo. And then, meron po pangako ng Diyos. I will give you my power. Ito po ay pangako ng Diyos. Hindi po ang Diyos ay mag-utos lamang, kundi pati tiyak na magbigay siya sa atin ng kapangyarihan. Kaya nga, pwede po nating gumawa. Pwede po nating sumunod sa kanyang utos. Totoo po ito? Opo, totoo po. Sa katunayan, 12 alaga, sila ay hindi edukado, sila ay hindi mayaman, taong makapangyarihan, hindi po sila. Pero sila ay naging tao ng Panginoon. Dahil ibinigay ng Diyos
sa kanila yung kanyang kapangyarihan. So, paano po naman? Sa atin, meron din po kapangyarihan ng Panginoon? Meron po kayo? Bakit po hindi? Dahil ito ay pangako ng Panginoon. Di ba? Kaya nga, so sa oras na ito, matututunan natin ito. Tinawag ni Jesus ang kanyang 12 alaga at kanyang binigyan sila ng kapangyarihan. Pakiusap po, tandaan po ninyo yung title ng ceremony ito. Upang maalala ang mga mensahe. Okay? And then, yung alaga po, ito po sa talatang ito, tinatawag sila ng alaga. And then, meron po isang pangalan, apostol, di ba? Apostol. Alam niyo kahulugan ng apostol? Alam niyo kahulugan ng apostol? Taong isinugo? Tao? Taong isinugo ng Diyos. Tama po? Sinugo? Isinugo, sinugo. Sinugo lang. Oh, okay. Thank you po, teachers. Opo. Yung apostol, kahulugan ng apostol ay taong sinugo ng Diyos. Para saan po? Oh? Para sa kaluwalhatian niya. Para sa gawain ng Panginoon. Di ba? Kaya nga, tinatawag nila na apostol. Parehas po. So, sa talatang ito, tinawag ni Jesus ang 12 alaga. And then, please mark here. So, mas detalyado sa Marcos chapter 3. Kaya, punta po tayo sa Marcos. Please mark here Matthew chapter 10 and then Marcos chapter 3. Marcos chapter 3, 13 hanggang 15. Sa talatang ito, malaman natin kung paano, kung bakit tinawag ni Jesus sila. Meron po tatlong layunin. Tatlong dahilan. Marcos chapter 3, verse 13, siya'y umahon sa bundok at tinawag niya ang kanyang mga naibigan at lumapit sila sa kanya. Verse 14, humirang siya ng 12 na tinawag din niyang mga apostol. Ito po importante. Upang. Para saan po? Upang sila'y makasama niya. Ito po ay unang dahilan kung paano, kung bakit tinawag ni Jesus sila. Hindi po para sa trabaho. Hindi po para sa sakripisyo. Kundi upang sila'y makasama ni Hesu Kristo. Stay together. Ito po ang unang dahilan kung bakit tinawag ni Jesus sila. Naintindihan po? Ito ay talagang importante, mga kapatid. Alam ko, mga leaders, mga brethren na may ministry sa church, yung po ay medyo mabigat, diba? Maraming obligation, maraming duty. Opo, ito ay talagang yung ministry sa church ay magiging malaking gantimpala. Pero minsan po, sa ating puso, yun po ay medyo mabigat, di ba? Medyo mabigat. So minsan po, ay gusto kong sumuko. I want to give up, di ba? Dahil, hindi natin alam, ang Diyos ay kasama natin. Hindi natin alam kung bakit ibinigay niya sa akin yung ministry sa church. Sa katunayan, bakit po ako'y naligtas?
upang ako'y makasama ni Hesus Kristo. Ito po ay layunin ng kaligtasan. Alam ninyo mga kapatid, bakit po iniligtas niya ako? Upang tayo'y makasama ni Hesus Kristo. Ito po ay unang layunin. Let's go to Exodus chapter 29. Exodus chapter 29, verse 46. Sa katunayan, parehas na layunin dahil lang kung bakit iniligtas ng Panginoon ang mga Israelita mula sa Ehipto. Exodus chapter 29, verse 46. Exodus chapter 29, verse 46. Nakita po ninyo? Okay, page number 114. Exodus chapter 29, verse 46. Pasahin po natin ng sabay-sabay. 3, 2, 1. Kanilang malalaman na ako ang Panginoon nilang Diyos na naglabas sa kanila sa lupain ng Ehipto, upang ako'y manirahang kasama nila. Ako ang Panginoon nilang Diyos. Parehas po, di ba? Bakit po iniligtas ng Diyos ang mga Israelita mula sa Ehipto? Upang ako'y ang Diyos ay manirahang kasama nila. Ito po ay layunin ng kaligtasan. Naintindihan po mga kapatid? Opo, God is everywhere, di ba? Pero ang Diyos ay kumikilos sa church lamang. Kaya nga po, dapat nating manatili sa church. And then, habang tayo'y nagtitipon sa church, opo, malalaman natin, ang Diyos ay kasama ko. Ang Diyos ay kumikilos sa atin. Ang Diyos ay kumagawa. Tama po ito? Opo. Upang ako'y manirahang kasama nila. Ito po ay unang layunin kung bakit tinawag ni Jesus ang mga alaga. And then, ikalawang layunin. Marcos 3 ulit. Marcos 3, verse 14. Marcos chapter 3, verse 14. Humirang siya ng 12 na tinawag din niyang mga apostol upang sila'y makasama niya at upang sila'y suguin niyang mang-aral. Opo, ito po ay ikalawang layunin. Dahilan kung bakit tinawag ni Jesus sila. Opo, para sa ebanghelismo. Sa katunayan, pagkatapos si Jesus ay muling pinuhay mula sa mga patay, sinabi ni Jesus sa kanila, kung paanong sinugo ako ng Ama, ay sinusugo ko rin naman kayo. 2,000 years ago, sinugo ng Diyos Ama si Jesus Kristo upang iligtas ang lahat ng makasalanan. Tama po ito? Kaya ni naman po, sinusugo ni Hesus Kristo tayo upang iligtas ang mga makasalanan. Para sa inyo, ang mga kaluluwa dito po sa Manila. Diba? Ako po, isinugo ng Diyos ako upang mag-evangelize sa mga kaluluwa sa Palawan. Noong 2021 September, lumipat po kami sa Palawan po. So, sa panahon niyon,
Sa Palawan po, isang minister lamang, Pastor Neri. Kaya siya po ay talagang masipag. Maraming beses po nakaroon siya ng Bible seminar. Kahit siya lang po sa Palawan. Di ba? Alam niyo kung kalaki ang isla ng Palawan, alam niyo yung ano po yun? Length? What do you call it? Length? Mahaba. Haba. Yung haba ng isla ng Palawan, mga 600 kilometer. Malaki po, di ba? And then 1.2 million ang mga tao naninirahan doon. Marami po, di ba? Pero sa panahon noong 2021, isa lang po yung church. Dahil isang minister lamang. Kaya nga, sinugo ng Diyos kami para sa Palawan. And then, maraming brothers and sisters, sila ay may apoy sa puso nila. Gusto nilang talagang mag-evangelize sa kanilang family, kamag-anak, kaibigan, kapitbahay. Kaya nga po, unti-unti, ang mga naliligaw na kaluluwa ay naligtas. Ngayon po, 10 church. 10 church po sa Palawan. And then mga 600 and 700 members ay nagtitipon sa buong Palawan po. And then 9 ministers. Alam niyo po, ang Espiritu Santo ay talagang kumikilos sa atin. Sa atin po. Naalala ko, noong 2015 o 16, pumunta po ako dito po sa Ortigas. Mga 10 years ago. Kunti lang po ang mga members, di ba? Mga 30, like that. Ngayon, tumarami, di ba? Yes po. Dahil, ang Diyos ay kumikilo sa atin. And then, tayo'y sinusugo ng Panginoon upang mag-evangelize. Una sa lahat po, dapat nating malaman, ang Diyos ay kasama ko. At ikalawa, bakit po ako'y nabubuhay? Opo, upang mag-evangelize. Kaya ito po ay pangako ng Diyos. Ako'y kasama ninyong palagi hanggang sa katapusan ng panahon. Ito po ay utos ni Jesus, pangako ni Jesus Kristo. And then, chapter 3, verse 15. Ito po ay ikatlong layunin kung bakit tinawag ni Jesus sila. Chapter 3, verse 15. Basahin po natin Marcos, chapter 3, verse 15. Basahin po natin ng sabay-sabay. 3, 2, 1. At makaroon ng kapangyarihan, magpalayas ng mga demonyo. Kaya nga po, tatlong layunin po. Tatlong dahilan. Kung bakit tinawag ni Jesus sila. Una, makasama. Diba? Makasama. Ikalawa, para sa ebanghelismo. Ikatlo, binigyan niya tayo ang kapangyarihan. Kapangyarihan. Matutunan natin ito po sa mas detalyado. Kapangyarihan. Habang ako'y nakakaroon ng ministry, maraming beses po, hindi po, araw-araw, nalalaman ko kung gaano kahina ako. I'm very weak. Kaya nga, kinakailangan ko yung kanyang kapangyarihan. Kung wala, hindi ako
hindi ko magawa. Okay, bumalik po tayo. Matthew chapter 10. Matthew chapter 10, verse 1. Matthew chapter 10, verse 1. Papasahin ko po ulit. Pagkatapos ay tinawag ni Jesus ang kanyang 12 alagad at kanyang binigyan sila ng kapangyarihan sa masasamang espiritu upang kanilang mapalaya sila at pagalingin nila ang bawat sakit at karamdaman. Opo. 2,000 years ago, sinugo ni Jesus ang 12 alagad. And then, nangako siya sa kanila, magbibigay ako sa inyo ng kapangyarihan. Opo. Kayo din naman po, nang tayo'y naligtas. Ito po ay tinawag ni Jesus tayo upang mag-evangelismo, mag-evangelize. So, meron din po tayong mission, sadya. Ano 'yon? Ipangaral ang ebanghelyo sa lahat ng nilikha po. Meaning po, kung iniutos niya sa atin, ipangaral ang ebanghelyo, ibig sabihin po, nangako siya sa atin ng kanyang kapangyarihan. So, unang Korinto chapter 1. Unang Korinto chapter 1 verse 18. Kung gayon, ano ang kapangyarihan ng Panginoon? Unang Korinto chapter 1 verse 18. Unang Korinto chapter 1 verse 18. Nakita po ninyo? Okay, babasahin ko po. Sapagkat ang salita ng krus ay kahangalan sa mga napapahamak. Uni sa atin na inililigtas. Ito ay, ano po yun? Kapangyarihan ng Diyos. Ano ang kapangyarihan ng Diyos? Ano po? Ang salita ng krus. Ang salita ng krus, ano po yun? Salita ng krus. What is that? Salita ng krus. What is that? Hello? Ano po yun? Salita, Ebanghelyo. Ebanghelyo po. So, napupuri po tayo, di ba? Ang Ebanghelyo ay pag-asa natin, di ba? Hindi ko alam kung paano nakawit. Anyway, ang Ebanghelyo, ang pag-asa natin, di ba? At the same time, ang Ebanghelyo ay kapangyarihan ng Panginoon. And then, ang salita ng krus ay kahangalan sa mga napapahamak. Sa mga napapahamak, ibig sabihin, hindi mananampalataya. Sa mata nila, yung Ebanghelyo ay parang hangal, di ba? Pero sa atin na mananampalataya, ito ay kapangyarihan ng Diyos. And then, verse 1, chapter 1, verse 24. 24. Unit sa kanila na mga tinawag, maging mga Hudyo at mga Griego, si Kristo ang kapangyarihan ng Diyos at ang karunungan ng Diyos. And then, chapter 2. Chapter 2, verse 4.
ang aking pananalita at ang aking pangangaral ay hindi sa pamagitan ng mapangakit na mga salita ng karunungan. Human wisdom, karunungan po ito, human wisdom, kundi sa pagpapamalas ng Espiritu at ng kapangyarihan. Verse 5. Basahin po natin ng sabay-sabay. 3, 2, 1. Upang ang inyong pananampalataya ay huwag maging batay sa karunungan ng mga tao, kundi sa kapangyarihan ng upo. Ngayon, nalalaman natin, ano ang kapangyarihan ng Diyos? Ano po yun? Ebanghelyo. Kaya nga po, ipinapangaral natin ang Ebanghelyo. Kung paano po isang tao ay maligtas sa pamagitan ng magandang salita ng tao, hey, welcome po. And then palagi smile. Hey, boss, si Tito. And then binigyan natin sila ng masarap na food. And then air condition ng magandang kwarto. And sila ay maliligtas? Hindi po. Kung walang ebanghelyo, wala po doon bagong ligtas. Alam ninyo kung bakit sa pamagitan ng Philippine Life on the Mission, araw-araw, meron po doon bagong ligtas. Bakit po? Dahil makaroon po tayo ng Ebanghelyo. At gawa ng Panginoon. Wala po ibang paraan, mga kapatid. Kaya nga po, ang Ebanghelyo ay pag-asa natin at ang Ebanghelyo ay kapangyarihan ng Panginoon. Pumunta po ako dito po sa Pilipinas noong 2014, end of June, mga 11 years ago. Sa panahon niyon, mga 15 churches lamang dito po sa Pilipinas. 15. And then missionary mga 13, 12. And then, Filipino pastor, 6 o 5, parang ano po. Kunti lang po. Kunti lang. And then, mas maraming members, yung Korean brethren. Ako, unang church ay Subic Church. Subic po dati. So, Korean members, mga 25, and Filipino members, mga 15 lamang. 15. So, majority ay Koreano. Koreano po. Pero, taon-taon, ang mga Philippine brethren ay naligtas. So, dati, Koreano, mas marami. And Filipino, kunti lang. Pero, 2014, 15, 16, 17, 18. Umalis po ako mula sa Subic Church, 2021, that time. 2 Koreano lamang sa Subic Church. Pero, mga Filipino brethren, mga 150. Mga 10 times, di ba? Paano po? Dahil sa kapangyarihan ng Diyos. Opo, Subic Church brethren ay nag-evangelize. Siyempre, hanggang ngayon. Nag-evangelize sila sa mga naliligaw na kaluluwa. Kaya nga po, unti-unti, tumarami yung member ng Subic Church. Ultigas Church, buong Pilipinas, parehas. Diba? Paano po? Dahil nakakaroon po tayo ng kapangyarihan ng Diyos. Wala ibang dahilan. Ano ang kapangyarihan ng Diyos? Una sa lahat, Ebanghelyo. Kaya, unang Korinto, chapter 3, verse 6. Kaya nga po, sinabi ni Apostle Pablo ang ganito. Unang Korinto, chapter 3, verse 6. Ako ang nagtanim. Ako, si Pablo, ang nagtanim. Meaning, preach the gospel. Si Apollos ang nagtilik. Nagtilik po,
taking care of the brethren. So, evangelismo at saka ministry sa church. Unit, ang Diyos ang nagpalago. Ang Diyos ang nagpalago. Naintindihan po? Kahit tayo'y talagang masipag na mag-evangelize, mag-ingat sa mga kapatid, pero kung hindi ang Diyos, hindi kikilos ang Diyos sa atin, walang gawa ng Diyos. Kaya nga po, sabi niya, 7. Pasahin po natin ng sabay-sabay, 3, 2, 1. Kaya walang anuman ang nagtatani o ang nadidili, kundi ang Diyos na nagpapalago. Opo. 100% totoo po ito. Ang Diyos ang nagpapalago. Kaya nga, Awit chapter 62 verse 11 sabi, ang kapangyarihan ay Diyos. Ay sa Diyos. Opo. Tayo'y binigyan na ng Diyos ng kapangyarihan yan. Opo. Kaya nga, nakakaroon po tayo din ng kapangyarihan ng Diyos. Pero, so nakita po natin, ilang brother mukhang makapangyarihan. Pero ibang brother mukhang mahina pa rin. Bakit po ito'y nangyari? Ilang brother, sila'y talagang makapangyarihan. Palagi po puno ng Espiritu Santo. Pero iba, mahina pa rin. Ano ang makaibang bagay? Yung isang halimbawa po. Yung isang halimbawa. Tayo'y talagang, meron po tayong kapangyarihan ng Diyos, pero kung hindi po tayo manalangin, yung kanyang kapangyarihan ay hindi gagawa. Hindi kumikilos. Kung hindi po tayo manalangin. Naintindihan po? Oh. So, syempre po, Matthew chapter 10, verse 1, sabi ng Biblia, kanyang binigyan ang mga alagad ng kapangyarihan, di ba? Pero, Marcos chapter 9, hindi po sila maaari magpalayas ng mga demonyo. Bakit po? Hindi niya kayang nagpalayas ng mga demonyo mula sa bata. Marcos chapter 9. Marcos chapter 9 verse 18. Isang araw po, tinala ng isang ama ang kanyang bata sa mga alagad. Pero anong nangyari? Chapter 9 verse 18. Marcos chapter 9 verse 18. Nakita po ninyo? Opo, babasahin ko po. Tuwing siya'y alian nito, ibinubual siya, nagpubula ang kanyang bibig, ngalit ang kanyang mga alipin, ngipin. Sorry po. Ang kanyang mga ngipin, at siya'y naninigas. Sinabi ko sa iyong mga alagad na palayasin iyon, ngunit hindi nila magawa. Bakit po? Verse 28. Sinabi ni Jesus sa mga alagad. Verse 28, nang pumasok siya sa bahay, pahilim na tinanong siya ng kanyang mga alagad, bakit hindi namin iyon napalayas? 29, pasahin po natin ng sabay-sabay, 3, 2, 1. Sinabi niya sa kanila, ang ganitong uri ay napapalayas lamang sa pamagitan ng panalangin. Panalangin. Sino ang nananalangin, mga kapatid? Sino ang nananalangin? Taong may
pananampalataya. Tama po? At saka, taong may pag-ibig. Wala silang time-team na puso. Hindi nila gustong magpalayas ng mga demonyo mula sa mga bata. Naintindihan po? Walang pag-ibig, walang pananampalataya, wala silang pananampalataya. Ito po ay problema. Kaya nga, hindi sila nanalangin. Kay Jesus, upo, puno ng pananampalataya, puno ng pag-ibig. Kaya nga, mapalayas niya ang mga demonyo. Siyempre po, binigyan sila ng kapangyarihan, di ba? Pero, wala po silang pananampalataya. Wala po silang pag-ibig. Kaya nga po, ang Diyos ay hindi kumikilos sa kanila. Kaya hindi naman po mga kapatid, tapat tayong magkaroon ng pananampalataya. Paano po? Paano po magkaroon po tayo ng pananampalataya? Ang pananampalataya ay nanggagaling sa pakikinig, di ba? Kaya nga po, tuwing gathering, matutunan natin ang Biblia. And then, individually, dapat tayong magbasa ng Biblia. Kung gayon, ang inyong pananampalataya ay lumalabas. Magmalaki. Lumalaki? Lalaki? Lumalaki. Lumalaki. Hindi po magmalaki, lumalaki. Kaya nga ito ay talagang importante. And then, pag-ibig po, time-team na puso, din ay importante. Kung gustong-gusto kong mag-evangelize sa ating family, anong gagawin ko? Opo, tatawagan ko sila, bibisita po ako sa kanila, di ba? Kung hindi ko tatawagin sila, di ba? Hindi ako bibisita sa kanila. So, tanungin mo sa inyong sarili, ako may pananampalataya o may pag-ibig talaga? Binigyan ako ng kapangyarihan ng Diyos. Pero kung wala akong pananampalataya o time-team na puso o di pag-ibig, ang Diyos ay hindi kikilos sa atin. So, paano kikilos ang kapangyarihan ng Diyos sa atin? Kapag ako'y may pananampalataya, time-team na puso at nananalangin. Ang Diyos ay kikilos sa atin. Kaya tapat nating maalala, mga kapatid, mission ng Panginoon tungo sa atin. Pangangaral ng Ebanghelyo sa ating pamilya. Ebanghelismo sa ating pamilya. At upang ganapin natin itong mission, binigyan na tayo ng kapangyarihan ng Diyos. Binigyan na. Already is given to us, di ba? Already. Kaya hanggang sa katapusan, dapat tayong subukan. Dapat natin subukan. Subukang mag-evangelize. Dahil meron po isang pangako ng Diyos. Manampalataya ka sa Panginoon Jesus at may liligtas ka at ikaw at ang iyong sambahayan. Unbreakable promise ni Jesus Cristo. Okay. Bumalik po tayo sa ating talata. Matthew chapter 10, verse 2 hanggang 4. So matutunan natin, dalawang alagad, Pedro at Judas Iscariote. Matthew chapter 10, verse 2 hanggang 4. Matthew chapter 10, verse 2 hanggang 4. Meron po dito pangalan ng 12 apostol.
verse 2, ang mga pangalan ng 12 apostol ay ito. Ang una ay si Simon na tinatawag ng Pedro. Si Andres na kanyang kapatid. Si Santiago na anak ni Zebedeo. At si Juan na kanyang kapatid, verse 3. Si Felipe at si Bartolome, si Tomas at si Mateo na maniningin ng boys. Si Santiago na anak ni Alfeo at si Tadeo, verse 4. Si Simon na Cananeo at si Judas Iscariote na nakanulo sa kanya, kay Jesus. Pedro at saka Judas Iscariote. Sa katunayan, yung sa pasimula, in the beginning, when Jesus called them, at the first time, silang lahat ay parehas. Tinatawag ni Hesus Kristo ang mga alagad na 12 apostol, 12 the alagad, diba? Upang mag-evangelize. Parehas po. Walang level, walang ibang bagay. Parehas. Pero katapusan nila ay lubos na makaiba. Lalo na po si Pedro. Siya po ay dakilang apostol, di ba? Siya po ay naging dakilang apostol. Pero si Judas Iscariote, siya po ay naging anak ng impyerno. Anong dahilan po? Ito ay nangyari, mga kapatid. Kaya nang alam natin, ipinakanulo ni Judas Iscariote si Hesus Kristo. At hinatulan niya ang kanyang sarili at nagpakamatay. Diba? Kaya nga ngayon po, siya po ay nasa impyerno at walang hanggan. Anong dahilan? Si Pedro at ibang alagad, Judas Iscariote, yung pasimulan nila ay parehas. Pero si Pedro ay tinatawag na martyr. Taong namatay para sa Diyos. Martyr. Pinakamagandang pangalan. Pero si Judas Iscariote, siya po ay naging pinakamasamang tao sa kasaysayan ng tao. Parang taksil, di ba? Taksil, betrayer. Ano ang pagkakaibang bagay? Bakit po si Judas Iscariote hindi siya naligtas? Kahit siya po ay tinawag ni Hesus Kristo. Bakit po? Dahil wala siyang pakialam ang tungkol sa espiritu na bagay. Diyos, kaligtasan, kantimpala. Wala siyang pakialam. Kundi, nag-focus siya sa mga makamundong bagay. Lalo na po, pera. Pera po. Ito po ay dahilan. Alam ninyo kung paano siya po ay tinawag, si Judas Iscariote ay tinawag? Sabi ng Biblia, magnanakaw. Magnanakaw. Juan chapter 12, si Marias, nagsakripisyo siya. Diba? Juan chapter 12. Ibinili niya ang mahal na pagpangon at ibinuhos ito sa ulo at paa ni Hesus Kristo. Pero, alam ninyo, anong sinabi ni Judas Iscariote kay Maria? Juan chapter 12. Juan chapter 12, verse 4. Juan chapter 12, verse 4. Babasahin ko po. Juan chapter 12, verse 4. Babasahin ko po. Subalit si Judas Iscariote, isa sa kanyang mga alagad na makakanulo sa kanya, ay nagsabi, bakit hindi ipinagpili ang pabangon nito ng 300 denaryo at
ibinigay sa mga dukha. Bakit po? Sinabi niya ang ganito. No? Sinabi ba ito ni Judas Iscariote dahil nag-alala siya sa mga mahihirap? Hindi. Hindi po. Inakala niya na sinayang ni Maria ang pera. Kaya ang mga alaga sinabi nila, anong layunin ng pag-aksayang ito? Sinabi nila. Verse 6, ito po ay dahilan. Verse 6, pasahin po natin ng sabay-sabay. 3, 2, 1. Ngunit ito'y sinabi niya, hindi dahil malasakit sa mga dukha, kundi sapagkat siya ay isang magnanakaw at palibhasay na sa kanya ang supot at kinukuha niya ang inilalagay doon. Opo. Gusto niyang kunin, di ba? Siya po ay magnanakaw. Kung nakhandog si Maria ng 3 denaryon, opo, syempre po, kinuha niya, di ba? And then, ibinibenta niya si Jesus sa mga pari ng 30 pirasong pila. Diba? Opo. So, bakit po siya po ay hindi naligtas? Dahil wala siyang pakialam ang tungkol sa mga bagay na spiritual. Kundi, nag-focus siya sa mga makamundong bagay. Pero sa kabilang banda, si Pedro, siya po ay makaiba. Diba? Juan chapter 6, verse 66. Juan. Dito po, Juan chapter 6, nagsermon si Hesus Kristo tungkol sa spiritual na bagay. Spiritual na bagay. Tungkol sa spiritual na pagkain, spiritual na alak, and then about his body, the kamatayan. So, yung kanyang sermon ay tungkol sa spiritual na bagay. And then, anong nangyari? Juan chapter 6, verse 66. Okay? 66. Dahil dito, meaning, dahil sa sermon ni Hesus Kristo, anong nangyari? Marami sa kanyang mga alagad ay tumalikod at hindi na sumama sa kanya. Bakit po ito'y nangyari? Nakinig sila sa sermon ni Hesus Kristo, and then umalis sila. Marami po. Kunti lang po natitira. Bakit po ito'y nangyari? Dahil wala silang pakialam ang tungkol sa mga bagay na spiritual. Naintindihan po? Parehas po, gayon din naman po sa ating generation. Meron po malaking church, di ba? Sa Korea po, isang pinakamalaking church doon. Sunbogum Church. Mga 400,000 tao ay nagtipon. The linggo-linggo. 400,000. Pinakamalaki sa buong mundo po. Pero wala doon ebanghelyo. Kundi, nakikinig sila sa mga mensahe tungkol sa pagpapala, makamundong pagpapala. Naintindihan po? Pero, sa tunay na church, hindi po maraming tao, di ba? Dahil, natutunan natin ang mga bagay na spiritual. Parehas po. And then, 67. Kaya sinabi ni Jesus sa 12, ibig din ba ninyong umalis? And then, ito po ay sagot ni Simon Pedro. 68. Basahin po natin hanggang 69. Basahin po natin ng sabay-sabay. 3, 2, 1. Sumagot sa kanya si Simon Pedro, Panginoon, kanino kami pupunta? Ikaw ang may mga salita ng buhay na walang hanggan.
kami sumasampalataya at nalalaman namin na ikaw ang banal na Diyos. Kilala niya. Si Jesus ay Diyos mismo. Kaya nga, tinatawag ni Pedro si Jesus na Panginoon. Pero alam ninyo, Judas Iscariote, hindi siya tinatawag si Jesus Cristo na Panginoon magpakailanman. Palagi po, guro lamang. Guro. Hindi niya kilala si Jesus ay Diyos mismo. Ito ay very strange things, di ba? Pedro, Judas Iscariote, nakikinig sila sa parehas na mensahe. Nakikita nila ang parehas na himala ni Jesus Cristo, di ba? Pero bakit po? The lesser ay lubos na magkaiba. Tayo sa puso. Tayo sa puso. Gayon din naman po mga kapatid, anong bagay po ako nag-focus? Makamundong bagay o makalangin na bagay? Kung gayon, kung nagpo-focus kayo sa mga makamundong bagay, yung result ay magiging masama. Pero kung tayo'y mag-focus sa mga makalangin na bagay, Diyos, salita ng Diyos, naliligaw na kaluluwa, upo, tatanggapin natin ang mas malaking gantimpala. Tulad ni Pedro at ang mga tao ng Diyos. Di ba? Kaya nga po mga kapatid, tandaan po ninyo po ito. Binigyan tayo ng kapangyarihan ng Diyos. Kaya ng sinabi ni Jesus Cristo bilang isang evangelist. Pero kung hindi po, wala tayong pananampalataya, taimtim na puso at pag-ibig, ang kanyang kapangyarihan ay hindi kikilos sa akin. Kaya nga, kailangan po natin pananampalataya, taimtim na puso, at pag-ibig. Tungo sa naliligaw na kaluluwa at ang mga kapatid. Kung gayon, yung Kristiyanong pamumuhay natin ay magiging, Kristiyanong pamumuhay ay lumalago, di ba? And then, ikalawang bagay. Si Pedro at saka si Judas Iscariote, yung pasimula ng kanilang buhay, parehas po. Pero yung katapusan nila ay lubos na makaiba. Bakit po? Si Pedro, siya po ay nag-focus sa mga makalangin na bagay. Si Judas Iscariote, siya po ay nag-focus sa mga makamundong bagay. Kaya nga po, yung resulta nila ay lubos na makaiba. Tama po ito? O, kayo din naman po, mga kapatid, dapat tayong mag-focus sa mga makalangin na bagay. Kung gayon, palagi po, gumigising po tayo sa Espiritu. And then, malalaman natin ano ang tunay na kalooban ng Diyos tungo sa ating Kristiyanong pamumuhay. Yun po yung puno ng Espiritu Santo. Naintindihan po? Kaya nga, pakiusap po, tanda po ninyo, binigyan tayo ng kapangyarihan ng Diyos. Talaga po. Ito po ay isang pangako ng Diyos. Okay, so maraming Filipino brethren and Korean brethren nananalangin sila para sa inyo at para sa inyong plano, lalo na po construction. Kaya nga po, fighting? Okay, manalangin po tayo.